Ano ang mangyayari kapag tumanggi ang isang pulis sa suhol para sa isang sugatang lalaki? Akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngunit ang misteryosong bilanggo sa compartment ay magdadala ng himalang yayanig sa buong highway. Sa madilim na highway ng Quezon, nakatayo si Sargento Danilo Danny Reyes. 15 taon na siyang naglilingkod ng tapat sa ating bayan. Ngunit ang kanyang sahod ay sapat lang para sa gamot ng ama. Ang kanyang ama ay matanda na at may malubhang sakit. Nakikita ni Danny ang kanyang mga kasamahan sa paligid. Sila ay may mga bagong malalaking sasakyan na mula sa suhol. Ngunit si Danny ay tapat pa rin sa kanyang sinumpaan. Ang gamit niyang motor ay lumana at napakausok pa. Ang kanyang uniforme ay kupas na rin ang kulay asul. Ang tanging yaman niya ay ang kanyang dangal at pananampalataya. Deboto siya ng itim na Nazareno at laging nagdarasal ng taimtim. Ngunit ang gabi ay tila may ibinubulong na malaking panganib. Isang itim na sasakyan ang mabilis na paparating sa checkpoint. Nararamdaman niya na ang kanyang prinsipyo ay masusubukan na yung gabi. Magagawa kaya niyang tanggihan ng tukso sa kanyang harapan? Ikaw, pipiliin mo ba ang tama kung ang kapalit nito ay hirap? Eksaktong 11 minuto bago maghating gabi sa madilim na kalsada, isang itim na 2025 Toyota Land Cruiser ang mabilis na humarurot. Mayroon itong plakang numero 7 na tila nagmamayabang sa dilim. Muntik na itong sumalpok sa mga barrier ng checkpoint ni Danny. Pinahinto ni Danny ang sasakyan ng may buong tapang at ingat. Bumaba ang driver na si Anton mula sa marangyang sasakyan. Siya ay anak ng isang napakayamang negosyante na kinatatakutan ng lahat. Amoy mamahaling alak ang binata at puno ng yabang ang lakad. Imbes na iabot ang kanyang lisensya, isang itim na bag ang inilabas. "Magandang gabi, Sargento Reyes!" Bati ni Anton na may nakakalokong ngiti. Inilapag niya ang leather na bag sa ibabaw ng mainit na hood. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ng naguguluhang pulis. Tumambad kay Danny ang nakasalansa na 2 milyong piso. Lahat ay tig-1,000 piso na bago at mabango ang tinta. "Isang palampas lang, Sargento, at kalimutan mo na ang gabing ito." "Sa'yo nang lahat ng ito. Walang makakaalam ng nangyari." "Mas malaki pa ito sa kikitain mo sa loob ng 10 taon. Napatingin si Danny sa kanyang lumang Seiko na relo sa braso. Ang kanyang kamay ay nanginginig dahil sa bigat ng sitwasyon. Naalala niya ang kanyang amang hirap ng huminga sa bahay. Ang perang ito ay sapat na para sa lahat ng gastusin. Maaari na siyang mamuhay ng marangal at walang iniisip na utang. Ngayon ay mahahayag ang katotohanang matagal niyang itinatago sa dilim. Kung mahalaga sa inyo ang mga kwento tungkol sa katarungan ng Diyos, suportahan ang video na ito ng isang like at mag-subscribe sa channel. Tumingin muli si Danny sa loob ng tinted na bintana ng sasakyan. Doon ay may napansin siyang isang lalaki sa likurang upuan. Nakasuot ito ng simpleng puting damit na tila nagliliwanag sa dilim. Ang lalaki ay payat at may mga sugat sa kanyang mga kamay. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Danny. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong paligid ng highway. Naramdaman ni Danny ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Tila ba ang titig ng lalaki ay nagbibigay sa kanya ng lakas. "Iligpit mo ang iyong pera, Anton," matigas na sabi ni Danny. "Ang aking dangal at sinumpaan ay hindi kailanman mabibili ng pilak." Ang ngisi sa mukha ni Anton ay biglang naglaho at naging puot. Ang hangin ay naging malamig at puno ng tensyon sa pagitan nila. "Magsisisi ka, Reyes. Sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa iyo." Ngunit si Danny ay hindi natinag sa harap ng malaking banta. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay ang malinis na konsensya.
Ang misteryosong lalaki sa likod ay nanatiling nakatingin lang sa kanya. Nanatiling matigas ang mukha ni Danny sa kabila ng alok. Hindi niya kinuha ang bag na puno ng pera roon. Ang hangin sa highway ay lalong lumamig at naging mapanganib. Si Anton ay dahan-dahang tumawa nang may halong pait. "Akala mo ba ay bayani ka talaga, Sarhento?" Tanong ni Anton. Inilabas niya ang kanyang mamahaling cellphone mula sa kanyang bulsa. May pinakita siyang isang malinaw na litrato sa screen. Tumigil ang tibok ng puso ni Danny sa kanyang nakita. Litrato yon ng kanyang luma at maliit na bahay. At naroon ng kanyang anak na si Maria sa larawan. Naglalakad siya pauwi mula sa paaralan na may dalang aklat. "Napakaganda at napakabata pa ng anak mo, Reyes," bulong ni Anton. "Isang tawag ko lang, mawawala ang iyong trabaho rito. O baka naman mas masahol pa ang mangyari sa kanya. Alam mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ama ko." Sa puntong yon, naramdaman ni Danny ang matinding galit. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang Glock. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa puot. Tumingin siya muli sa likurang upuan ng Land Cruiser. Naroon pa rin ang lalaking nakasuot ng maduming puting damit. Ang lalaki ay dahan-dahang tumingin sa mga mata ni Danny. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at lakas. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang sugatang kamay rito. Isang simpleng pagtango ang ibinigay niya kay Danilo Reyes. Naramdaman ni Danny ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Tila ba ang presensya ng lalaki ay isang matibay na kalasag. "Huwag kang matakot sa kanila," bulong ng hangin sa kanya. Ang oras sa kanyang lumang Seiko ay huminto sa hating gabi. Eksaktong 2:00 ng gabi, tila ba tumigil ang buong mundo. Ang katahimikan sa highway ay naging mabigat at puno ng misteryo. Pinagpawisan ng malapot si Danny sa kabila ng malamig na gabi. Tiningnan niya ang bag ng pera at litrato ng anak. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng kasamaang ito?" tanong ni Danny. "Dahil ang mundong ito ay para lamang sa amin," sagot ni Anton. "Ang mga katulad mo ay mga kasangkapan lamang para sa amin." Hinawakan ni Danny ng mas mahigpit ang kanyang baril sa holster. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso sa kanyang lalamunan. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap sa kanya. Iniisip ni Danny ang kanyang amang may sakit sa bahay. Alam niyang ang perang ito ay makapagliligtas sa kanyang ama. Ngunit ano ang ituturo niya kay Maria tungkol sa danggal? Paano niya titingnan ang sarili sa salamin kung siya'y naduwag? Ang lalaki sa likod ay nanatiling tahimik at payapa sa upuan. Ang kanyang mga sugatang kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod. Tila ba hinihintay niya ang susunod na pasya ni Danilo. "Magdesisyon ka na agad, Sarhento," pagmamadali ni Anton sa kanya. "Wala akong buong gabi para hintayin ang iyong sagot dito." Inilagay ni Anton ang kanyang daliri sa screen para tumawag. Isang pindot lang at magbabago ang buhay ni Danny habang buhay. Huminga ng malalim si Danny at tumingin sa madilim na langit. "Gawin mo ang nararapat, Danilo," ang muling narinig niyang bulong. Itinutok ni Danny ang kanyang flashlight sa loob ng sasakyan. Doon ay nakita niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang katotohanang mas malaki pa sa anumang halaga ng pera. Bumilis ang kanyang paghinga habang tinititigan ng sugatang lalaki. "Sino ka ba talaga?" Mahinang tanong ni Danny sa kanyang sarili. Ang lalaki tumingin muli sa kanya na may pagmamahal. Walang takot na makikita sa muka ng misteryosong bilanggo. Handa na si Danny na harapin ang anumang mangyayari sa gabi. Dahil sa matinding hinala, pilit na ipinabukas si Danny ang compartment. "Buksan mo ang likod ng sasakyan na ito," utos ni Danny. Tumawa ng may halong kaba at pang-uuyam si Anton sa kanya.
Wala kang makikita rito, kundi mga mamahaling gamit, sabi ni Anton. Ngunit hindi nakinig si Danny sa kanyang mga banta at pananakot. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng malaking itim na Land Cruiser. Pinilit niyang buksan ang compartment sa kabila ng malakas na sigaw. Nang bumukas ito, tumambad ang isang hindi inaasahang malalim na tanawin. Hindi droga o anumang kontrabando ang naroon sa loob ng sasakyan. Sa halip, may isang lalaking nakahiga sa malamig at madilim na sahig. Ang lalaki ay puno ng sariwang pasa sa kanyang buong katawan. Sugatan ang kanyang mga kamay at pati na ang kanyang mga paa. Nakasakal sa kanyang isang napakamapal at magaspang na lubid. Nakasuot siya ng isang maduming puting damit na tila napakaluma na. Siya ay mukhang napakapayat at tila matagal lang nagtitiis ng hirap. Ang mga sugat sa kanyang kamay ay tila galing sa malalaking pako. Tumingin ang lalaki ng diretsyo sa mga mata ni Danilo Reyes. "Iligtas mo ako, Danilo." Bulong ng lalaki sa isang malalim na boses. Nagulat si Danny dahil alam ng lalaki ang kanyang tunay na pangalan. Wala siyang dalang ID at mukha lang siyang isang dukhang palaboy. Ngunit naramdaman ni Danny ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Nagsimulang tumindig ang lahat ng balahibo ni Danny sa kanyang mga braso. Ang amoy ng sariwang rosas ay dahan-dahang humalo sa usok ng krudo. "Sino ang taong ito, Anton? Bakit niyo siya ginaganito?" tanong ni Danny. "Isang istorbo lang yan sa aming mga plano," sagot ni Anton. "Ibalik mo na siya sa loob at kunin mo na ang pera." Ngunit hindi magawa ni Danny na talikuran ang sugatang lalaking ito. Ang bawat mahinang hinga ng lalaki ay tila isang panalangin sa kanya. Ramdam ni Danny ang bigat ng katarungan sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng kapayapaan sa gitna ng hirap. Hindi ito isang karaniwang bilanggo na nakikita mo sa mga kalsada. Ang kanyang presensya ay tila isang banal na pagbisita sa madilim na highway. Kahit sugatan, ang lalaki ay tila hindi nakararamdam ng anumang takot o galit. Naramdaman ni Danny na kailangan niyang gawin ang tama sa sandaling ito. Hindi ito para sa parangal, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa at budhi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang matalim na kutsilyo para putulin ang lubid. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang mabilis na pagkasa ng baril. "Huling babala na ito para sa iyo, Sargento Reyes," banta ni Anton. Ang gabi ay naging mas madilim at mas mapanganib para sa kanila. Ngunit ang puso ni Danny ay naging panatag na dahil sa lalaki. Hindi na nakapaghintay ang galit na si Anton sa gitna ng kalsada. "Tapusin na ang pulis na ito ngayon din," sigaw niya. Bumunot siya ng baril mula sa kanyang mamahaling baywang. Ngunit mas mabilis ang mga sanay na kamay ni Danny Reyes. Isang putok ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Danny ang isang matinding hapdi sa kanyang balikat. Tinamaan siya sa kanyang kanang bahagi ng isang mabilis na bala. Tumalsik siya ng bahagya dahil sa lakas ng tama nito. Ngunit hindi siya sumuko sa gitna ng madugong laban. Nagawa niyang madisarmaan ang lahat ng tauhan ni Anton. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas at buong tapang. Isa-isang nagbagsakan ang mga baril sa magaspang na semento. Hingal na hingal si Danny habang hawak ang kanyang balikat. Umaagos ang mainit na dugo sa kanyang kupas na uniforme. Ramdam niya ang bawat pintig ng kirot sa kanyang sugat. Nasasaksiyan natin ang katapangan ni Danny sa gitna ng panganib. Kung kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Mabilis siyang dumapit sa likod ng sasakyan para tumulong. Kinalagan niya ang mga lubid ng misteryosong lalaking sugatan. "Tumakas ka na, bilis, bago pa sila muling makabangon. Huwag mo na akong alalahanin, ikaw ay ligtas na." Ngunit sa halip na tumakbo, dahan-dahang lumapit ang lalaki. Hindi siya natakot sa amoy ng pulbura sa hangin. Ang kanyang muka ay puno ng isang banal na awa.
Hinawakan ng lalaki ang dugo ang balikat ni Danilo Reyes. Isang malamig at napakabanayad na haplos ang kanyang naramdaman. Tila may kuryenteng kapayapaan na biglang dumaloy sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit sa balikat. Ang butas ng bala ay biglang naglaho ng tuluyan. Ang uniforme ay nanatiling may mansa ng pulang dugo. Ngunit ang balat ni Danny ay naging buo muli rito. Walang bakas ng sugat o anumang pinsala sa katawan. Napatingin si Danny sa lalaki ng may malaking panggigilalas. Sino ka ba talaga? At bakit mo ito ginagawa? Mumitila ang lalaki ng may malalim na kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag ng mga bituin. Hindi makapaniwala si Danny sa kanyang nakikita sa highway. Ito ay isang himalang hindi niya malilimutan kailanman. Ang katahimikan ay muling bumalik sa madilim na kalsada. Naririnig na ang malalayong sirena ng mga police backup. Ngunit ang pansin ni Danny ay nasa lalaki lang. Ang presensya nito ay mas malakas kaysa anumang baril. Ang takot ay tuluyang napalitan ng isang banal na pag-asa. Naramdaman ni Danny na siya ay hindi nag-iisa rito. Ang katotohanan ay mas maliwanag kaysa anumang ilaw. Ang katarungan ay nagsisimula na sa gitna ng kadiliman. Dumating ang mga backup na pulis makalipas ang 10 minuto. Ang ingay ng mga sirena ay pumuno sa tahimik na kalsada. Mabilis nilang pinalibutan ang itim na Land Cruiser ni Anton. Si Anton ay nakapuso pa rin habang nakahiga sa lupa. Sinisigawan niya ang mga pulis tungkol sa kanyang kapangyarihan. Hindi niyo ba kilala ang ama ko? Sigaw ni Anton. Mawawalan kayo lahat ng trabaho dahil sa pakikialam niyo rito. Isang tawag ko lang, tapos ang karir ninyong lahat. Ngunit walang nakinig sa kanyang mga walang kwentang banta. Dali-daling hinanap ni Danny ang lalaking kanyang iniligtas kanina. Tumakbo siya pabalik sa likurang bahagi ng malaking sasakyan. Nasaan na ang lalaking nasa loob? Tanong ni Danny sa sarili. Bukas ang pinto, ngunit walang tao sa loob ng compartment. Wala ring bakas ng sinumang tumakas sa paligid ng checkpoint. Kasama ko lang siya rito kanina. Kinalagan ko siya, sabi ni Danny. Hinanap nila sa madilim na damuhan at sa ilalim ng tulay. Ngunit ang kalsada ay tila nilamunan ng katahimikan. Sigurado ka ba, Danny? Wala kaming nakitang ibang tao rito. Opo, Sarhento. Sugatan siya at nangangailangan ng tulong, sagot niya. Bumalik si Danny sa upuan kung saan huling nakita ang lalaki. Doon ay may nakita siyang isang bagay na nakapatong sa upuan. Ito ay isang korona na gawa sa tuyo at matatalas na tinik. Dahan-dahang hinawakan ito ni Danny nang may malaking pagtataka. Biglang bumalot ang amoy ng sariwang rosas sa buong highway. Napakabango nito at tila hindi nagmumula sa mundong ito. Nawala ang masangsang na amoy ng gasolina at sunog na pulbura. Ang mga pulis ay nagkatinginan dahil sa kakaibang bango. Bakit amoy simbahan dito sa gitna ng kalsada? Tanong ng isa. Parang amoy ng prosesyon sa Quiapo. Bulong pa ng kasamahan. Samantala, dinala ng isang investigador ang itim na bag. Narito ang ebidensya ng suhol na sinasabi mo, Danny, sabi nito. Dahan-dahan nilang binuksan ang zipper ng leather na bag na iyon. Ang lahat ay nagulat sa nakita nila sa loob ng bag. Ang 2 milyong piso ay naging mga tuyong dahon na lamang. Wala kahit isang piraso ng perang papel ang natira sa loob. Ang mga dahon ay tila galing sa mga puno sa paligid. Anong klaseng biro ito, Anton? Galit na tanong ng investigador. Namutla si Anton at hindi nakapagsalita dahil sa matinding takot. Imposible. Pera ang laman yan. Kinuha ko sa bangko yan. Ngunit wala silang nakitang anuman, kundi mga tuyong dahon. Alam ni Danny na ang gabing ito ay hindi ordinaryo. Ang lalaking iniligtas niya ay hindi isang karaniwang tao.
Naluha si Danny habang nakatitig sa korona ng mga tinik. Ang kanyang balikat na tinamaan ng bala ay malinis na muli. Walang bakas ng sugat, tanging ang punit sa kanyang damit. Salamat, Panginoon, bulong ni Danny sa gitna ng highway. Ang bawat dahon sa bag ay paalala ng kanyang katapatan. Ang katarungan ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Ang Diyos ay naroroon sa gitna ng kanilang paghihirap. Ang highway ng Quezon ay naging saksi sa isang himala. Ang korona ng tinik ay dahan-dahang itinago ni Danilo Reyes. Ito ang kanyang tunay na kayamanan sa mundong ito. Ang kadiliman ay dahan-dahang napalitan ng liwanag ng umaga. Lahat ng tauhan ni Anton ay dinala na sa presinto. Walang nakapaliwanag kung paano nawala ang lalaki at pera. Ngunit si Danny ay may baong kapayapaan sa kanyang puso. Ang katotohanan ay laging mananaig sa huli, anuman ang mangyari. Bumagsak ang buong imperyo ng pamilya ni Anton sa probinsya. Natuklasan ng mga awtoridad ang kanilang maraming lihim na krimen. Hindi lamang suhol ang kanilang naging kasalanan sa batas. May mga nakatagong ilegal na negosyo sila sa Quezon Province. Ang lahat ng kanilang yaman at ari-arian ay biglang naglaho. Nawalan sila ng kapangyarihan sa buong bayan at rehiyon. Si Anton ay nahaharap sa mahabang pagkakakulong sa piitan na yon. Wala nang makapagliligtas sa kanya mula sa kamay ng batas. Ang hustisya ng Diyos ay dumating na sa kanilang pintuan. Ang katotohanan ay hindi na kayang itago sa madilim na kalsada. Napahiya ang pamilyang akala ay sila ang may-ari ng batas. Ang kanilang mga mansyon ay kinumpiska na rin ng gobyerno. Ito ang ganti sa lahat ng kanilang mahabang pang-aapi noon. Dahil sa kanyang katapatan, binigyan si Danny ng malaking parangal. Tinanggap niya ang medalya ng kagitingan sa gitna ng Camp Crame. Proud na proud ang kanyang mga kasamahan sa kanyang ginawa. Ngunit sa halip na magpatuloy, pinili ni Danny na magretiro. Isinabit niya ang kanyang asul na uniforme ng may danggal. Gusto ko na pong magsilbi sa ating Panginoon, sabi niya. Tapos na ang aking tungkulin bilang isang matapat na pulis. Nagsimula siya maglingkod bilang isang deboto sa kanilang simbahan. Naglilinis siya ng mga bangko tuwing madaling araw sa Quiapo. Nag-aayos siya ng mga puting bulaklak sa harap ng altar. Mas masaya siya sa simpleng buhay na ito sa kasulukuyan. Hindi na niya kailangan ng bigat at kapangyarihan ng baril. Nakikita niya ang tunay na kapayapaan sa bawat muka. Isang malaking himala ang naganap sa loob ng kanyang tahanan. Ang kanyang ama na may taning na ang buhay ay gumaling. Sabi ng mga doktor, ito ay isang tunay at dakilang milagro. Noong taong 2026, siya ay muling lumakas. Hindi maipaliwanag ng siyensya ang kanyang mabilis na pagbuti ngayon. Nakakalakad na siya at nakakakain ng mag-isa sa pagkainan. Wala nang bakas na malubang sakit sa kanyang buong katawan. Salamat sa Diyos dahil binigyan ako ng bagong buhay, sabi niya. Umiyak si Danny habang niyayakap ang kanyang matandang ama roon. Alam niyang ito ang kapalit ng kanyang katapatan sa kalsada. Ang buhay ng ama ay mas mahalaga kaysa sa anumang suhol. Ang bawat panalangin ni Danny ay dininig ng langit sa wakas. Napansin din ni Danilo ang kanyang lumang relong Seiko sa braso. Dati ay laging humihinto ang mga kamay nito sa pag-ikot. Kailangan itong laging alugin para lang gumana itong muli. Ngunit ngayon, ito ay tumitibok na ng napakatama at malakas. Bawat segundo ay malinaw na naririnig sa tahimik nilang silid. Tila sinasabi nito na dumating na ang tamang takdang panahon. Panahon ng paghilom at panahon ng isang bagong simula muli. Ang bawat pagtibok ay nagpapaalala sa kanya ng madilim na highway. Panahon na para iwanan ng lahat ng sakit at takot.
Ang katarungan ay may sariling oras at paraan sa ating mundo. Nayon, ang bawat sandali ay puno ng pasasalamat at biyaya. Si Maria ay nag-aaral na ng napakabuti sa kanyang paaralan. Ligtas na siyang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay tuwing hapon. Wala na silang kailangang katakutan sa bawat paghakbang sa kalsada. Ang anino ng masasamang tao ay tuluyang naglaho na ngayon. Ang liwanag ng katotohanan ay tuluyang naghari sa kanilang pamilya. Sa huling bahagi ng ating kwento, pumasok si Danilo sa loob ng simbahan. Dahan-dahan niyang nilakad ang pasilyo ng tanyag na simbahan ng Quiapo sa Maynila. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa mga makukulay na bintana ng dambana. Sa tapat ng mahal na poong Nazareno, siya ay lumuhod ng may pagpapakumbaba. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinala ang lahat sa panalangin. Ang katahimikan sa loob ay tila isang yakap na nagpapagaan ng kanyang loob. Dito ay wala na ang ingay ng baril at ang amoy ng pulbura. Wala na rin ang mabigat na tukso ng milyong-pisong suhol sa kanya. Habang siya ay nagdarasal, isang pamilyar na boses ang narinig sa likuran. "Salamat sa pagpili sa tama, Danilo." Wika ng tinig na puno ng lambing. Dahan-dahang lumingon si Danilo at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nakita niya ang lalaking may tila sikat ng araw sa kanyang likuran. Suot nito ang simpleng puting damit na nakita niya sa checkpoint noon. Ang kanyang muka ay nagminining na sa liwanag at puno ng pag-ibig. Ang mga mata ng lalaki ay nakatitig sa kanya ng may malaking kagalakan. Doon lang napagtanto ni Danilo na ang lahat ay may malalim na saysay. Ang pagtanggi niya sa milyong suhol ay isang dakilang pagsubok sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang tungkulin bilang isang matapat na pulis. Ito ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya sa gitna ng matinding dilim. Ang bawat desisyon niya ay naging hagdan patungo sa tunay na biyaya. Ang lungsod sa labas ay muling nagliwanag at malaya na sa takot. Dahil sa isang pulis na hindi ibinenta ang kanyang kaluluwa sa kasamaan, ramdam niya ang init ng presensya ng Panginoon sa kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng paghihirap ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na saya. Ngumiti ang lalaki sa kanya bago ito dahan-dahang naglaho sa puting liwanag. Ang moralidad ng kwentong ito ay isang mahalagang paalala para sa lahat. Ang katapatan sa maliliit na bagay ay nagbubunga ng malalaking himala sa huli. Maaring mahirap ang pumili ng tama kung ang kapalit ay panganib. Ngunit ang Diyos ay laging nasa tabi natin sa bawat hakbang. Ang tunay na yaman ay nasa malinis na konsensya at pusong payapa. Huwag tayong matakot na gawin ang tama sa bawat sandali ng buhay, dahil ang katarungan ng ating Panginoon ay laging mananaig sa mundo. Ang ating mga paghihirap ay panandalian lamang kumpara sa gantimpala ng langit. Sa bawat pagsubok, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa sa laban. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa dahas, kundi sa matapat na puso. Patuloy tayong maglingkod ng may dangal sa abot ng ating makakaya. Ang liwanag ng katotohanan ay laging dumarating pagkatapos ng mahabang gabi. Kung ang kwentong ito ay nagpaalala sa inyo na ang Diyos ay nakakakita ng lahat at kumikilos sa tamang panahon, suportahan po ninyo ito ng isang like, mag-subscribe sa aming channel, at isulat sa mga komento ang salitang pananampalataya kung kayo rin ay naniniwala sa katarungan ng ating Panginoon.